Matagal na tayong hindi nagkita, Cheng Xiang. Hindi ko inaasahang makikita kita rito. Tinawag ako ng aking mga magulang para magpakasal sa probinsya, hindi ko inaasahan. Na makikita ko ang aking kaklase noong high school, nakakahiya. Hindi ba't ito yung dating pangarap ng ating klase na magpunta sa malaking lungsod? Shen Xiang, bakit? Hindi ka na nagtagumpay sa malaking lungsod, bumalik ka sa ating maliit na probinsya. Mabilis ang takbo ng buhay sa malaking lungsod, masarap din namang bumalik. Mabuti naman. Sa tingin ko, hindi ka na nagtagumpay sa malaking lungsod, narinig ko, na wala kang nagawa sa malaking lungsod. Ngayon ka pa bumalik para magpakasal, hindi ba't medyo huli na? Ang buhay ay puno ng pagsubok at tagumpay. Masaya rin namang bumalik kahit papaano. Mas mainit ang pakikisama dito kaysa sa malaking lungsod. Pakikisama, sa tingin ko wala ka ng pera, narinig ko. Na wala kang bahay, wala kang kotse. Ngayon ka pa bumalik para magpakasal. Hindi ba't gusto mo lang ng lokal na babae na tatanggap sa'yo? Bahala ka na sa gusto mong sabihin. Dahil nagkita na tayo, magkwentuhan na lang tayo, para bang nagbabalik tanaw. Dahil ikaw ang lumapit sa akin. Sasabihin ko na sa'yo, ang pamantayan ko sa buhay ngayon ay hindi mababa, ang dowry ay 28,800. Ang 5 alahas, isa man ay hindi dapat kulang, at isang Mercedes C. Matatanggap mo ba ito? Ang taas naman ng hinihingi mo. Taas, ito pa lang ang mga hinihingi para sa kasal. Kung gusto mo akong ligawan, magpadala ka muna ng 2,000 para makita ko ang kakayahan mo. Kapag kumpirmado na ang relasyon, dapat mayroon pang 8,800 na sobre, AME. Ito na ang pinakamababa kong hinihingi. Chen Xiang, magkaklase tayo noon. Hindi ba't medyo hindi angkop ang sinasabi mo? Hindi angkop, Shen Xiang. Akala mo ikap-piaran yung batang puno NG pangarap noon? Kahit ang mga pinakapayak na hinihingi ay hindi mo maibigay. Ano pa ang pag-usapan natin tungkol sa kasal? Ang kute mo talaga, sayang lang ang oras mo sa paghahanap ng mapapangasawa. Chen Xiang, pareho ka pa rin. Diretso ka pa rin magsalita, pero hindi ko inaasahan. Ganito kataas ang hinihingi mo sa material na bagay. Taas, kung magpakasal tayo, kailangan ko pa bang? Mag-anak para sa'yo at maging katulong sa bahay mo. Akala mo ba libre lang ang lahat ng ito? Ito lang ang aking mga hinihingi kung talagang magpakasal tayo. Kailangan mo pang bigyan ang aking mga magulang ng 18,000. Tama na, lasing ka ba bago ka pumunta dito? Shen Xiang, ano ba ang ibig mong sabihin? Kung wala kang pera, huwag mo na akong pagmalaki, nakikita ko. Isang talunan ka lang, huwag ka nang makipag-date pa. Nakakahiya ka. Oo nga pala, Shen Xiang, katulad Montag. Manatili ka na lang sa maliit na lungsod. Huwag mo nang balakin pang bumalik sa malalaking lungsod. Hindi ka karapat-dapat. Hay, Napansin ang mababang mood ng host. Matagumpay na naaktivata ang Infinite Resource System. ano ito? Kumusta host? Naaktivata Montag na ang Infinite Resource System. Ipinagkaloob sa iyo ang isang villa na nakakahalagang 30 milyon at 56% na shares in Linjiang Heavy Industry Group. Ito. Totoo ba ito? Villa, shares ng Linjiang Group. Ito ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Mukhang ang aking buhay ay nagsisimula pa lang. Ito ang bahay ko. Ang ganda naman. Mr. Shen, welcome pa. Ako po ang inyong butler. At executive din ng Linjiang Heavy Industry Group. Nakatalaga sa inyong pangangalaga. Butler. Linjiang Heavy Industry Group. Opo. Ano-ano ang nangyayari? Mr. Shen, kayo na po ngayon ang Chairman ng Linjiang Heavy Industry Group. Ito po ang inyong villa. At inyong bagong tahanan. Ako po ay pinili ng Board of Directors upang tumulong sa inyong mga gawain. Ako nga talaga ang naging chairman ng Linjiang Heavy Industry. Grabe naman ang sistemang ito. Sir, huwag po kayong mag-alala. Ito po ay pinakasunduan ng board bilang pakilala sa inyong kakayahan. Kaya hanggang niyo na lang po masanay sa inyong bagong katayuan. Ang ibang mga problema, ako na ang bahala. CJ, Nga pala. Mr. Shen, ito po ang company car para sa inyo. Isang Mercedes-Benz fan. Nasa labas po ang driver. Magamit niyo po ito anumang oras. akin. Mr. Shen, kung mayroon pa po kayong kailangan, sabihin niyo lang po sa akin.
Hoy Xiaofi, bakit ka tumatawag? Jiangzi, balita ko nakabalik ka na. Bakit hindi mo sinabi? Labas tayo, inuman sa dating lugar. Ang bilis mong makatanggap ng balita, kakauwi ko lang. Siyempre, magkapatid tayo sa hirap at ginhawa. Tigil ng daldal, bilisan mo at hinihintay kita. Sige na nga, papunta na ako. Mangyaring sumakay na po, Pangulo. Ano na sinabi mo kanina habang kumakain? Naghiwalay na talaga. Bakit naman? Lihim niyang ibinigay ang pera sa pamilya niya. Lahat? Pinaghirapan kong ipon. Bigla na lang niyang inilipat. Nang tanungin ko siya, ang sagot pa niya, may problema ang pamilya niya. Hindi niya pwedeng pabayaan. Eh tayo? Paano ang pag-aral ng bata? At ang gamot na matatanda? Lahat kailangan ng pera. Hey naku! Hindi ko na talaga kaya sa bahay na to. Mabuti nga at naghiwalay kayo. Hindi siya karapat-dapat sa lungkot mo. Anong mangyayari kung naghiwalay? Wala na akong natira. Nawala ang pera, nawala ang pamilya, lakas na lang ng katawan ang meron ako. Tol. Huwag mong sabihin yan, nandito ako para sa'yo. Matagal na tayong magkapatid. Sabay nating haharapin ang anumang problema. Hoy, huwag kang malungkot. Tara, dadalhin kita sa isang magandang lugar. Anong lugar? Pagdating mo doon, malalaman mo. Naalala ko noong nag-aaral pa tayo, sinabi mong magaling ako. At magtatagumpay ako. Sinabi mo rin akong hindi ako magtagumpay. Aalagaan kita. Araw-araw kang nag-aral noon. Alam kong magtatagumpay ka balang araw. Ang hirap ng buhay sa lungsod, palaging overtime. Hirap na ako. Single ka pa rin? Mas okay ka pa, wala na akong natira, pati bahay wala. Tol, huwag mong sabihin yan. Nandito naman ako para sa'yo. Xiangzi. Buti na lang at bumalik ka. Kahit na maraming kabiguan sa buhay ko, kahit papaano, magkasama pa rin tayo. Tama na yan, huwag na masyadong emosyonal. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin, magkapatid tayo. Oo nga pala, nalala mo yang crush nito nung high school? Yung hinahangaan mo. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa kanya. Singlo pa rin siya ngayon, ay naging doktora na sa ating bayan. Gusto mo bang ayayin ko siya? Ito, Hindi ko maintindihan ang problemang ito. Tingnan ko para sa'yo. Ang susi sa problemang ito ay unawain muna ang tanong. Kami ay magkahiwalay mula sa x-axis at y-axis. Ang hinahanap namin ay ang equation ng linya B1 at linya T2. Kaya kami. Shengxiang, nakikinig ka ba talaga? nakikinig. Medyo nawala lang ako sa sarili kanina. Sige, ulitin ko na lang para sa'yo. Una, kailangan nating gumuhit ng coordinate axis. Sige na. Hindi pa ako handa. Tuloy ka. Kumusta, technician? Ikaf pala. Naku, hindi ko inaasahang makikita kita rito, kaklase. Ikaf pala? Sir, papalitan ko na lang ng technician para sa'yo. Sandali. Ikaw na. Sir, baka hindi ako angkop sa pangangailangan mo. Ano ba, ayaw mong mag-message? Gusto mo bang ireklamo kita? Magandang araw, EIE. Technician 888 ang maglilingkod SIO. Sige, tingnan natin ang kakayahan ng top technician. Siege. Hoy, bakit ka ganyan ang mukha? Nakita mo ba ang mga kasamahan mo, umingiti parang bulaklak? Tularan mo ang serbisyo nila. Ganito BA, Sir? Maganda. Talagang top technician, ang galing. Pero, Chen Xiang, bakit hindi mo sinabi noong nagkita tayo para mag-date?
na ganito ang trabaho mo. Kung sasabihin ko agad na ganito ang trabaho ko, sino pa ang mag-date sa akin? Katulad mo, ang dowry ay 288,000 pa. Sa pagligawan, kailangan mo pa ng rent packet. Kung sasabihin mo ito, Huwag mong sabihin sa pamilya ko, ha? Akala nila. Dito ako nagtatrabaho bilang waiter. yan depende sa'yo. Palagi kitang nakikita bilang napaka-attractive. SA Toto lang. Pwede akong gumawa ng higit pa para sa'yo. Chen Xiang, message lang ang message. Huwag kang kikilos ng hindi tama. Shen Xiang, hindi mo ba sinabi na titingnan mo ang performance ko? Ipinapakita ko na ngayon sa'yo, basta't gusto mo. Kahit ano, gagawin ko para sa'yo. Pwede tayong mag-date. Kahit ano, gusto Montag, Wede. Positive energy, ipalaganap ang positive energy. Ano ba nang ginagawa mo? Akala ka kailangan Montag, yung alam Montag na. Huwag kang mag-alala, hindi ako yung tipo na chismosa. Pagkalipas ng araw na ito, parang hindi ito nangyari. Salamat, old classmate. Tara, kuhaan kita ng tubig. Xiang Tzi. Anong balak mo ngayong umuwi ka? Sa maliit na bayan natin, kunti lang ang trabaho. Mahirap maghanap ng trabaho bilang programmer. Balak ko na lang magpahinga. Zaan ka titira? Pwede ka sa bahay namin. Kakabili ko lang ng bahay sa Guanshan Yuan. Pasensya na. Kapatid na Shen, brother Shen, papawin ko ito para sa'yo. Ay, hindi na. Kwansan Yuan. Di iba doon yung MGA Solo Villa? Naalala ko, yung huling presyo na nakita ko sa ahente. Pinakamura. Mahigit 2 milyon, di ba? Sakto lang. Yung may private garden, Shen, masyadong mabuti, hindi ka. Talagang swerte sa buhay. mag-usap na lang tayo, huwag kang manggagalaw. Kailan mo kami dadalhin para bisitahin? Pwede kahit kailan. Brother Shen, walang kakulangan ng mga nanis sa inyong pamilya. Magaling ako magluto. Hindi kailangan. Pwede rin kitang painitan ng kama, at saka, Chen Xiang, sa tingin mo karapat-dapat ka ba? Sheng Xiang, bakit hindi ka bumaba? Magmano ka kay Linmeng? Medyo natatakot ako. Natatako? Bakit ka natatakot? Ang successful mo ng gayon. Marami ang gustong makipagkaibigan sa'yo. Tapos natatakot kang makita si Linmeng? Hindi naman siya halimaw. Hindi mo naiintindihan. Iba si Linmeng para sa akin. Anong iba? Classmate lang naman. Tsaka, dati naman, close kayo. Di iba? Ngayong successful ka na, pwede na kayong magkwentuhan. Dahil na-close kami, kaya lalo akong natatakot. Natatakot ako na baka hindi niya ako makilala ngayon. Shen Xiang, masyado kang nag-isip. Si Linmeng, hindi siya ganon. Tsaka, ang successful Montag ng gayon. Dapat masaya siya para sa'yo. Tagumpay. Siguro. Pero sa tingin ko, hindi lahat ng bagay na babago ng tagumpay. Shen Xiang, hindi ka ba talagang duwag? Diyos ko, isang malaking boss, nagtatago dito at ayaw makita ng tao. Huwag kang tumawa, nakita mo ba ako? Ay wala, hindi niya napansin ito. Xiaofi, tama ka, medyo duwag pa rin ako. Dahil pareho pa rin siya dati. Nakakakaba talaga kapag nakikita ko si Linmeng. Shen Xiang, huwag mong isipin na masyado. Si Linmeng, bahagi lang siya ng nakaraan mo. Pero hindi siya ang buhay mo. Dapat mong hapin siya ng matapang, hindi magtago dito. Siguro tama ka. Gusto mo bang samahan kita? Padagdagan ang lakas ng loob mo. Hindi na, sa susunod na lang. Shen Xiang, ipikit mo ang mga mata mo. Ginagago mo na naman ako. Ipikit mo ang mga mata mo. Iunat mo ang kamay mo. Ito ang Diyos ng tagumpay na hiniling ko sa templo. Sabi nila, makakatulong ito sa resulta ng exam. Anong pinagtatawanan mo? 3 oras akong pumila. Gusto mo ba?
Ikaw, saan ang sayo? Wala dito. Hindi ka makikita ni Mengmeng. Narinig ko, pinaghirapan mo ang tuition mo. Mabuti ang may pride, pero huwag mong guluhin ang anak ko. Pupunta siya sa abroad para mag-aral. Mag-asawa siya ng kapantay. Hindi anak ng isang construction worker. Sige ma, pasok na ako. Huwag kang mapagod, umuwi ka ng maaga. Alis na ako, bye. Saan galing ang luxury car na ito? Ang ganda, tignan natin. Hui Shenxiang, hindi ba iyan ang nanay ni Linmeng? Papunta sa iyo. Shenxiang, ikafen ga. Medyo malayo pa lang, pamilyar na sa akin. Tita, Nandito ka na pala. Bakit hindi Montag man lang binati si Mengmeng? nadaan lang ako. Ngayon, saan ka nagtatrabaho? Ang mahal siguro nito, ano? Okay lang, may maliit lang akong negosyo. Ang mga kabataan ngayon, talagang magaling. Ilang taon lang, pero pagkatapos mong umalis. Lagi kang inisip ni Mengmeng. Itong batang ito, ay sobrang matigas ang ulo. Hanggang ngayon, single pa rin. Siya, Ay hindi pa rin makalimutan ka. baka pwede kayong mag-usap ulit? Tita, hindi ba't sinabi mo na hindi bagay ang anak ng isang manggagawa kay Mengmeng? Ano ba yung sinasabi mo? Galit lang ikaw nun. Nalala Montag PA pala. Mali talaga ako noon. Masyado akong naging masakit magsalita. Nasaktan kita. Habang tumatagal, lalo akong nagsisisi. Tingnan mo, kayo ni Mengmeng, ay talagang bagay. Sa loob ng maraming taon, hindi ka niya nakalimutan. Chairman, Hindi ba ito ang Chief Board Secretary? NG Lingjiang Heavy Industries. SI Lian? bukas ng 9 AM ang board meeting. Inaanyayahan ka ng mga board members. Ito ang agenda ng meeting bukas. Si Chairman Shenxiang. Gayon ay ang Chairman NG Lingjiang Heavy Industries. Sige, umuwi na kayo. Si Secretary Lee, hindi na ako naalala. 6 na buwan na ang nakalipas, nagpahanap pa ako ng kakilala para humingi ng tulong. Para makapagtrabaho si Laolin. Pero hindi man lang ako tiningnan. Mrs. Lin, kanina si Secretary Lee. Ito naman ay Mrs. Zhang. Ay. Ito ang boyfriend ni Mengmeng. si Shenxiang. Ang manugang ko, mahiyain at hindi mahilig magyabang. Siya pala ang boyfriend ni Linmeng. Talagang guwapo. Xiao Shen. Tatawagan ko na si Mengmeng. Para pumunta sa Blue Mountain Coffee sa harap at hintayin ka. Dapat kayong magkita. Saan ka napunta nitong mga nakaraang taon? Bakit wala man lang text? Bakit ka bigla na lang umalis? Alam mo ba kung gaano ako? Pasensya na. Pasensya lang ang masasabi mo sa akin. Noon, hinanap ka ba ng nanay ko? Tapos na yon. Pinapalayas ka ba niya? Hindi na importante. Dahil ba sa sinabi niya sa iyo? Kaya ka bigla umalis? Linmeng,
Kahit hindi ako hanapin ng nanay mo. Noon pa man, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Hanggang ngayon, ganito pa rin ang sinasabi mo. Bumalik na ako, di ba? Bakit mo pinutol ang lahat ng paraan ng komunikasyon? Bakit bigla ka na lang nawala ng ilang taon? Ano ang balak mo sa pagbabalik mo ngayon? Sa pagkakataong ito, hindi na ako aalis. Anong kinalaman ko kung aalis ka o hindi? Hindi ba ito si Sheng Xiang? Ang tagal nating hindi nagkita. Bigla ka na lang sumulpot. Baka naman sa labas, hindi ka na makakaraos. Kaya bumalik ka para humingi ng tulong kay Lin Meng. Suye, bakit ka nandito? Meng, hindi ba't malungkot ka nitong mga nakaraang araw? Kaya't dumating ako para bisitahin ka. Hindi ko inaasahang kasama mo ngayon ang ganitong klaseng tao. Shen Xiang, ang tagal nating hindi nakita. Bigla ka na lang sumulpot. Baka naman sa labas, hindi ka na makakaraos. Narinig ko na matagumpay si Lin Meng sa kanyang karera. Kaya bumalik ka para kumita ng pera, di ba? Suye, mag-ingat ka sa pagsasalita. Lin Meng, huwag kang magpadala sa kanyang panlilinlang. Bumalik lang siya dahil hindi na siya makakaraos sa labas. Baka wala na siyang ibang mapuntahan kaya naalala ka. Soye. Ang aming usapin ni Lin Meng, hindi mo kailangang makialam. Shen Xiang, anong karapatan mong lumapit kay Lin Meng? Anong meron ka? Hindi mo nga kayang buhayin ang sarili mo. Anong maibibigay mo sa kanya? Tama na. Hindi ikaw ang magsasabi kung karapat-dapat ako o hindi. Shen Xiang, dahil bumalik ka na, kaya sasabihin ko na sa'yo, si Meng Meng ngayon ay ang head ng department sa County Hospital at ako, ang Vice President ng County Hospital. Para sa mga tulad mo ng mga binatang, hindi makakaraos sa malalaking lungsod. Huwag nang manggarap pa kay Meng Meng. Ang Vice President ng County Hospital, napakagaling ba nito? Secretary Lei, tingnan mo nga kung ano ang kalagayan ni Suye sa County Hospital. Ayaw na ayaw ko talaga sa taong ito. MR Shen, si Chui ay ang Vice President ng County Hospital. Ngunit ang kanyang mga nagawa nitong huli, talagang hindi kasya siya. May balibalita na madalas niyang gamitin ang kanyang posisyon para sa pansariling kapakanan. At may pakikipag-ugnayan pa sa mga taong hindi maganda ang reputasyon. Ang director ng County Hospital ay pinsan ko. Kung may kailangan ka, maaari kong direktang asikasuhin. Salamat, ikaw na ang bahala. Ayokong makita siya sa County Hospital muli. Ayokong marinig ang kanyang pangalan sa hinaharap. Naiintindihan ko, ayusin ko na. Huwag kang mag-alala. Hoy, Tsuye, tinanggal ka na, epektibo agad. Nalinisan na ang iyong opisina. May tao na ang mag-asikaso ng mga papeles mo. Ano? Bakit niyo ako tinanggal? Ako ay Deputy Director. Bakit niyo ako? Ito ay desisyon na mas mataas. Hindi mo na kailangang malaman ang dahilan. At isa pa, babalaan kita. Huwag kang magpakapagod sa walang saysay na laban. Kung hindi, pananagutan mo ang mga kahihinatnan. Oy, Shen Xiang, ano ba talaga ang ginawa mo? Bakit nila ako tinanggal? Ano ang nangyari? Lin Meng, nakahanap ka talaga ng magandang sandigan. Shen Xiang, ano ba talaga ang ginawa mo? Bakit isang salita lang, nawala ang lahat sa akin? Soye, huwag mong galawin ang hindi dapat galawin. Kung ginawa mo, pananagutan mo ito sa hinaharap. Sheng Xiang, ano ba talaga ang nangyari? Sige, Shen Xiang. Sasabihin ko sa iyo, hindi ito ang katapusan natin. Hintayin Montag ako. Suye, huwag mo nang dagdagan ang kahihiyan mo. Kung magpapatuloy ka sa iyong pagiging bulag, mas malala ang kahihinatnan. Ano? Ano ang sabi ng doktor? Malala ba? Punta ko agad. Ano ang nangyari? Sabi ng doktor na ospital ang tatay ko, kailangan kong pumunta agad. Samahan kita, doktor ako. Baka makatulong ako. Tara. Nanay, Ay, Xiao Qiang, dumating ka na. Natapos na ang operasyon ng tatay mo. Sabi ng doktor ligtas na siya. Pero kailangan pa ring bantayan. nanay, huwag kang mag-alala, gagaling si tatay. Zeno ito?
Kumusta po? Ako ay doktor sa hospital. Kaibigan din ni Shen Xiang. Narinig ko na ospital ang tatay mo, kaya dumating ako para tumulong. May maitutulong ba ako? Salamat anak, Xiao Xiang. Ang bait ng kaibigan mo. Tatay. Kumusta ang pakiramdam? Mayroon ka pa bang nararamdamang hindi komportable? Anak, dumating ka na. Tatay, wala namang problema. Mabuti. Ako na ang bahala sa lahat pagkatapos. Ang kalagayan ng tiyuhin mo ay medyo matatag, ngunit kailangan niya ng mas maraming pahinga. Pupunta ako sa doktor para makipag-usap, tingnan kung ano ang mga susunod na plano sa paggamot. Kapag nandyan ka, mas nakaka-relax ang pakiramdam ko. Hoy, Xiao Xiang, kaninang umaga. Kumusta ang blind date mo? Ano pa ba? Ayaw nila sa atin dahil mahirap tayo, hindi ako gusto. Hey, Kung nakapagtapos ka lang ng kolehiyo, sana'y kinasal ka na, ang ganda sana. Ang mga mas bata, hindi rin bagay itong mga kaedad mo. Mataas naman ang standards nila. SA tingin ka o. Bagay na bagay si Yarlin at ang anak natin. Ang galing mo namang pumili ng manugang. Maganda at maganda ang trabaho ni Yarlin. Kailangan pang bulagin para magustuhan ang anak mo. Ma. Anak mo naman ako, ma. Bigyan mo naman ako ng konting respeto. Oo nga. Ganyan talaga ang nanay mo. Matigas ang salita pero malambot ang puso. Sa totoo lang, sa tingin ko, napakabait ni Yarlin. Kung magkakatuluyan kayo, mapapanatag na ang loob namin ng nanay mo. hoy, Xiao Xiang. Sobrang concerned ni Yarlin sa tatay mo. Baka naman kayo ay, Hoy, ma, huwag kang maghula. SA tingin ka o. hindi lang kaibigan ang turing niya sa iyo. Dapat mong bilisan ang mga bagay-bagay. Hoy, okay lang, hindi na kailangang pumunta. Ha? Nasa baba na kayo? Sa ikasyam na palapag. Papuntahin ko si Xiao Xiang para sunduin kayo. Sino yun, ha? Ang tiyuhin mo at ang tita mo, pupunta sila para bisitahin ang tatay mo. Bumaba ka at sunduin mo sila. Hay, ang tita ko, hindi ba't puro chismis lang ang gusto? Ang tita mo, kahit na medyo ganyan, nakatatanda pa rin siya sa iyo. Sige na, bumaba ka na. Oo nga. Bilisan Montag, anak. Sige, ma, alagaan mo si tatay. Ang hasle, kapag dumating ang tita, siguradong may problema. Hay, Xiao Xiang, ang tagal nating hindi nakita. Kumusta na ang tatay mo? tito, tapos na ang operasyon ng tatay ko. Stable na ang kanyang kalagayan. Xiao Xiang, ang sakit ng tatay mo. Malaking gastos yan. Kumusta ang sitwasyon ng pamilya niyo ngayon? Kumusta ang financial status niyo? Tiya, huwag na kayong mag-alala tungkol sa pera, kami na ang bahala. Anong magagawa nyo? Wala naman kayong paraan. Huwag kang makialam sa pera. Sige na, puntahan muna natin ang tatay mo. Xiao Xiang, ikaf ang Magdala. Yin yun. Nandito si Xiao Xiang. Kung hindi kaya, pabayaan mo siyang mag-leave para alagaan ka. Tito, hindi na ako alis pagkatapos nitong pag-uwi ko. Mananatili ako para alagaan ang mga magulang ko. Gagawin ko ang nararapat nilang anak. Eh paano naman ang trabaho mo? Nag-resign na ako. Malaki ang kita sa labas, pero malaki rin ang gastos. Mas mabuti na ring umuwi. Mas mahalaga ang pagsasama ng pamilya kaysa sa anupaman. Naku, Manang, sabi ni Zigang. Nag-ayos ka ng bulag na date para sa Xiao Xiang. Naku, huwag mo nang banggitin, hindi siya nagustuhan. Kakauwi lang ni Xiao Xiang galing sa malaking lungsod. Bakit naman siya na-dismiss? Naku, ang hirap mag-park, kuya. Hindi ko sinasabing mali ka, pero Lulu ay mabait at mabuti upang ipakilala sa iyo sa isang bulag na date. Bakit Montag naman pinalis? Agad-agad ang babae ay humingi ng 288,000 na dori. 8,000 pa ang hinihingi para sa relasyon. At 188,000 para sa kanyang mga magulang pagkatapos ng kasal. Ito ba ay isang malubhang bulag na date? Hindi. Ganito na ang uso ngayon, kung talagang may kakayahan ka. Huwag ipakilala kayo ni Lulu sa ibang bagay. Nagdadagdag lang ng problema. Naku, Manang, hindi ko sinasabing mali ka, pero Malapit nang mag-30 si Xiao Xiang. Hindi na pwedeng patagalin pa. Kung hindi kaya, mag-ipon kayo para sa dowry. manghiram na lang kayo sa iba. Naku, sino ba ang hindi sumasang-ayon? Pero ang mahal ng bahay ngayon, ang taas ng dowry. Hindi madali, Xiao Xiang. Sa mga taon mong nagtatrabaho sa labas. Wala ka bang naipon? Manang, kung talagang wala, mag-ipon kayong mag-asawa. Bumili kayo ng bahay sa bayan, kung hindi, magiging binata ka habang buhay. Naku, Pag-usapan pa namin ito. Nanay, nakabili na ako ng bahay, huwag na kayong mag-alala. kailan yun? Bakit hindi ka o alam? Kahapon lang, hindi pa ako nakakapagsabi. Saan mo nakuha ang ganoong kalaking pera? May bonus ako mula sa kumpanya at yung naipon ko sa mga nakaraang taon. Sakto lang ang pera. Ang mahal ng mga bahay sa ating bayan. Yan ay hindi bababa sa 50 hanggang 60,000.
Xiao Xiang, hindi tayo mga estranghero. Huwag kang magsinungaling. Oo nga. Saan mo binili ang bahay mo? Guanshan Yuan. Ano? Guanshan Yuan? Yan ay subdivision ng mga villa. Ang supermarket ko, 30 hanggang 40,000 ang kita sa isang taon. Hindi ko nga kayang bumili sa Guanshan Yuan. Ikaw pa, isang empleyado lang. Paano Montag nabili yan? Nagbibiro ka ba? Naku, Xiao Xiang, sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Si Lulu ay nagtatrabaho sa Guanshan Yuan. Ang dali-dali mong magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Gusto mo ba? Tatawagan ko si Lulu? Makumpirma. Tawagan mo. Talagang hindi ka amin hanggat hindi ka nahuhuli. Lulu, Guanshan Yuan. Mayroon bang bumiling bahay na nagngangalang Shenxiang? Kamakailan lang? Shen Xiang. Kahapon lang siya pumirma ng kontrata. Bumili siya ng isang villa sa Guanshan Yuan, buong bayad. Ano ang problema? Ano? Buong bayat? Magano? 32 milyon. Bakit? Kilala mo ba siya? Shen Xiang. Pamilyar ang pangalang yan. Hindi kaya yan ang iyong pinsan na si Shen Xiang? Haha, naku. Xiao Xiang, bakit nayon Montag lang sinabi? Gusto ko sanang sabihin pagkatapos ng renovation. Hindi ko inasahang mapipilitan akong sabihin ngayon. Xiao Xiang. Alam kong magaling ka sa mga taong yon na nasa labas ka. Marami kang pinagdaanan, di ba? Okay lang, nanay, maayos naman ako. Sa ngayon, dito na ako sa bayan, alagaan ko kayong dalawa. Tito at tita, lahat ay naayos na. May doktor na susunod sa kalagayan niya, huwag kayong mag-alala. Director Lin, maraming salamat. Kung wala ka. Hindi namin alam ang gagawin. Tito, tita, walang anuman. Trabaho ko lang ito. Narinig ko nag-blind date ka lang, bakit? May direksyon ka na agad? Wala, pamilya lang ang may gusto. Wala akong magawa. Dahil sa inyong mag-asawa. Hindi kita pagtutuunan ng pansin. Zeno Ito? Ako ang direktor ng emergency department sa county hospital. Ay, Director Lin pala. Kaya pala ang bigat ng mga sinasabi. Director Lin, kilala Montag si Xiao Xiang? Magkaklase kami noong high school. May boyfriend ka na ba? Wala pa. Xiao Xiong ang lalim mo pala. Kagaya ni Director Lin na napakagaling. Dapat mong seryosohin ito. Pumunta ka sa amin para kumain. Madalas ka pumunta, lulutuan kita ng masarap. Sige po, tita, pupunta ako. Director Lin, hinahanap kayo ng diyan. Mapromote na kayo bilang vice diyan. Kailangan niyong pumunta agad. Sige, alam ko na. Pupuntahan ko agad. Tito, tita, may trabaho pa ako. Aalis muna ako. Tawagin niyo lang ako kung may kailangan kayo. Siege, Director Lin, mauna ka na. Maraming salamat. Anak, si Xiao Lin ay mapromote na bilang vice diyan. Hindi biro iyon. Dapat mong samantalahin ang gandang biyenan. Hindi natin dapat talampasin ito. Tama, maganda pa si Director Lin, magaling sa trabaho. At ang bait pa, dapat mong samantalahin. Tatay, nanay, huwag na kayong mag-alala. Ang tingin sa iyo ni Xiao Lin, halata naman sa mga mata niya. Gusto ka niya, huwag kang magkunwari. Bakit ang swerte ni Shen Xiang? Kuya, ang ganda ng kalagayan ni Dianlin. Kapag pinalampas mo ito, baka magsisi ka. Tama na, huwag na. Naku, dapat mong seryosohin ito, kumilos ka. Ganito na lang. Bukas, imbitahin mo si Director Lin sa bahay para kumain. Ako ang magluluto, anak. Nanay, huwag na kayong makialam. Abala na si Director Lin. Ay, gaano pa siya kabala? Kailangan natin siyang kausapin. Napakabait ni Miss Lin. Hindi natin dapat palampasin ang pagkakataon. Nanay, gusto mo bang sumama sa amin para tumingin ng bahay? Ayoko na, nasa ospital ang tatay mo. Sige na, ako na ang bahala kay Jianjun. Huwag na, may gagawin ako. Pwede naman tawagan ang nurse. Kuya, sumama ka na lang sa kanila. Xiao Yan, sumama ka rin. Kung magustuhan mo, bilhan mo rin si Zigang ng isa. May gagawin pa ako, mauna na ako. Nanay, hindi mo na ako aalis. Pupunta muna ako para tingnan ang villa ng pinsan ko. Xiao Xiang, kayo na lang ang pumunta. Ako na lang ang maiiwan para makipag-usap sa tatay mo. Tito, salamat sa pag-aalaga sa tatay ko. Tita, Pinsan, ako pala si Sanlu. Sales Manager NG Guanshan Yuan. At ang kasintahan ni Zigang, ay si Lulu pala ito. Ang laki na ng pinagbago mo. Hindi kita nakilala, tita. Sobra naman kayo.
Samahan ko kayo para ipakita sa inyo, napakaganda at napakalaki dito. Gangzi, kamusta ang paligid? Sakto lang. Oi, yung Harden beadon, at hindi yun? Opo tita, inyorin po yung Harden. Pupunta ako para tingnan. Sige nanay. Siege. Pinsan, una na akong sasama sa'yo. Sa first floor ay ang living room, kuwarto ng matanda, at kuwarto ng katulong. Sa second floor ay ang master bedroom at may malaking terrace din dito. Tapos may swimming pool din sa harap. Okay ka lang ba? Salamat pinsan, ang bait mo. Ingat ka. Anong ginagawa ninyo? Nadapa ako, tinulungan lang ako ng pinsan ko. Ah? Kailangan ba talagang mag-overreact? Ako ang nag-overreact? Mukhang nakita mo lang na mayaman siya, kaya nagpakute ka. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ako ang nagsasabi ng kung ano-ano. Kanina ka UPA napapansin. Ibang klase ang tingin mo sa kanya. Sabi nga nila, ang mga babaeng sales. Hindi dapat pakasalan, et totun gayon. Yang sigang, gago ka. Ako ang gago? Mukhang tama ang hinala ko, kaya galit ka na. Gusto mo bang maging tanga? Mabuti. Shen Xiang. Asawa ng pinsan ko. Kinuha mo pa? Hintayin montak lang. Hoy Gangzi, Pinsan, pasensya na. bakit ako ang napagbintangan sa away ninyong dalawa? Huwag kang mag-alala, nabigay na ang dowry nila, hindi sila maghihiwalay. Pag kumalma siya, siguradong magsusori yan sa akin. Sige, umuwi ka na. Pasensya na talaga kung may problema pa sa bahay. Puntahan mo lang ako, mauuna na ako. Nanay, Nanay, umalis na si Gangzi. umalis na. Napala, nanay, saang palapag mo gusto tumira? Move-in ready na ito, bukas pwede ka nang lumipat. Nanay mo, mas gusto ko sa maliit na upahan. Ito na lang ang gamitin mong bahay sa kasal. Kung talagang gusto mong pasayahin ako, dalhin mo na dito ang magiging asawa mo. Sobrang excited na ako makapo. Nanay naman, Bakit hindi mo subukan yung sinabi ng tatay mo? anong gagawin? Doc Lin, may kotse ka na, may bahay ka na. Sa bayan natin, wala nang hahanapin pa sa'yo. Bakit hindi mo subukan makipag-date sa kanya? Sige nanay, susubukan ko. Ayon, tama yan. Hoy. Nasa nurse station ako ng ospital mo, nasaan ka? Lumingon ka. Balita ko bumili ka ng bagong bahay, hindi ba dapat? Anyayahan mo ako para makita ko. Pwede, pero dalhin mo muna ako sa bahay mo. Balita ko bumili ka ng malaking bahay. Hindi naman ganoon kalaki, mas maluwag lang para sa isang tao. Tara, puntahan natin bahay ko. Wow. Ito ang tinatawag mong medyo maluwag. Director Lin, totoo palang mayaman ka. Huwag mo akong asarin, ilang taon din akong nagtrabaho. Nakaipon lang at nakabili ng mas malaking bahay. Hindi ka ba nalulungkot na mag-isa sa ganitong kalaking bahay? Sanay na ako. Ikaw, anong plano mo ngayong nakauwi ka na? Wala pa akong plano, may masusuggest ka ba? Alangan, Mukhang komportable ang kama na ito, subukan kaya higaan. huwag, hindi pwede. Bakit? Hindi naman masisira kung hihigaan. Hay, parang biglaan tayo, di ba? Pasensya na, hindi ko napigilan. Ha? Kakabalik ko lang sa bayan. Bago ako dito, wala akong masyadong alam. Pwede ba akong samahan mo? Walang problema. Pero wala rin akong masyadong hilig. Kung interesado ka, pwede kitang samahan sa morning job. Morning job? Sigurado ka ba? Tama ako, kaya ko bang gumising ng maga? Subukan mo lang, baka magustuhan mo. Kaysa sa morning job, mas gusto kong kilalanin ka. Kilalanin ako. Shengxiang, Pasensya na, hindi ko napigilan. Hi. Yung sinasabi mong morning job, anong oras ba yon?
6 ng umaga. Kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin. 6:00? Kailangan ko na matulog. Linmeng, may jogging pa tayo bukas. Late na, ayaw ko nang umuwi. Hindi pwede. Umuwi ka na. Natatakot ka ba na may gagawin ako sa'yo? Sheng Xiang, huwag kang magpakapal. Kung gusto mong matulog dito, pwede, pero sa guest room ka lang. Huwag kang pupunta sa ibang kwarto. Ang dami mong kwarto. Ayoko sa guest room. Sa master bedroom ako. Sana all. Binabalaan kita. Kung may gagawin kang kalokohan, palalayasin kita agad. Hindi ko akalain na may ganito kang hilig. Kaya pala ang ganda ng katawan mo. Magsisimula na ako. Hindi kita istorbohin. Titingnan lang kita. Pagpagod ka, magpahinga ka, huwag mong pilitin. Sanay na ako, ikaw ba? Bakit hindi ka pa natutulog sa guest room? Gusto kitang tingnan ng matagal. Unang araw ng pagsasama. Kailangan nating magkilala. Huwag kang magpakapal. Matulog ka na. Sige, pupunta na ako. Linmeng. Masaya talaga ako nakasama kita sa isang bahay. Huwag kang ang magsalita ng kung ano-ano, matulog ka na. Ha? Ayoko na, hindi na ako makakapagpatuloy. Sandali pa lang tumakbo, pagod ka na? Ang hina mo naman. Hindi ako magaling sa pagtakbo. Pero hindi ibig sabihin nun, mahina ako sa ibang bagay. Sheng Xiang, bastos ka. Totoo lang naman, bakit ka nagagalit? Hindi na kita hihintayin, magpahinga ka na lang dyan. Hala! Magandang umaga, Shen. Handa na ang sasakyan. Pwede na tayong umalis papunta sa opisina. Pupunta ako sa opisina para sa board meeting. Sige, huwag kang malate. Huwag mong kalimutang isipin ako. Sige na, huwag kang maingay. Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Baka naman may gusto siya sa akin. Huwag na muna mag-isip ng kung ano-ano, gawin muna natin ang dapat gawin. Xiao Fei, hanggang ngayon wala ka pa ring nagagawa. Nagsisisi ako na pinakasalan kita. Tingnan mo naman ang sarili mo. Wala ka man lang disenteng trabaho. Nakakahiya ka talaga. Wang Yan, huwag kang magpakalabis. Hiwalay na tayo, bahala ka sa buhay mo. Pero huwag mo akong babastusin. Bastusin ka? Karapat dapat KBA? Tingnan mo ang sarili mo. Ano ba ang alam mong gawin kundi uminom at magyabang? Wala ka man lang pagkalalaki. Wang Yan, huwag mo akong pilitin. Hala! Xiao Fai pala ito. Ano, humihingi ka na naman ng pera kay Wang Yan? Ang cute-cute mo, wala ka namang ibang alam kundi umasa sa babae. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Litsi Yuan, huwag kang magkunwari dyan. Alam ko ang mga kalokohan mo at Wang Yan. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Xiao Fai, nainggit ka? Sayang, hindi mo kayang pantayan kahit kuko ni Ziwan. Xiao Fai, tingnan Montag. Hindi mo man lang mapigilan ang sarili mong babae. Kawawa ka talaga. Pero okay lang, alagaan ko ng mabuti. Wang Yan. Nakakadiri ka talaga. Xiao Fai, magagawa Montag ba? Mukhang gusto mo nang mamatay. Walang kwenta ka talaga. Wala ka man lang lakas para lumaban. Ang ganda Montag. Hinahap mo ako. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kalakas.
Ano? Zazali ka rin? Okay ka lang. Xiangzi. Bigayang ako. Shen Xiang, huwag kang makialam dito. Ito ay personal na usapin namin ni Xiaofei. Anong pakialam mo? Personal na usapin. Si Xiaofei ay kapatid ko. Kapag ginulo mo siya, ako ang kalaban mo. Gusto mo bang mamatay? Huwag kang magpanggap dito. Sino ka ba? Shendong, okay ka lang? Okay lang. Li Dongmi, Ikaf, bakit ka nandito? Li Xiuan, ang lakas ng loob mo. Pati kapatid ni Shendong ay ginugulo mo. Shendong? Anong Shendong? Zige Shengxiang. Ngayon ay siya ang chairman ng Linjiang Heavy Industries. Hindi mo alam kung sino ang boss mo. Tapos nagmamalaki ka pa dito. Shendong, paano ito nangyari? Si Shengxiang ang chairman ng Linjiang Heavy Industries? Ito, paano ito nangyari? Shendong. Pasensya na po, hindi ko kayo nakilala, na-offend ko kayo at ang kapatid ninyo. Xiaofei, patawarin mo ako sa aking kamalian. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Ngayon ka lang humingi ng tawad. Huli na. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Na-offend ka si Shendong dahil sa'yo. Pa, pasensya na. Hindi ko talaga alam. Shendong, mabait po kayo. Patawarin mo ako, hindi ko na ulitin. Simula ngayon, tinanggal ka na sa Linjiang Heavy Industries. Umalis ka. Huwag mo na akong makita uli. Pinakasalan mo ang ganitong lalaki, iniwan mo ang kapatid ko. Magsisisi ka rin, Dongmi. Ibibigay ang posisyon niya kay Xiaofei. Oo, Shendong. Tara na. Xiangzi, salamat sa pagtulong mo. Pero, baka, hindi ko kaya ang trabaho sa management. Wala akong experience. Natatakot akong mapahiya ka. Kuya Fi, itong trabaho ay kay Leziwan. Kaya ito ng kahit sino, bakit hindi mo kaya? Huwag mo na akong aliwin, alam ko naman. Ang kakayahan ko, hindi lahat ay kayang mag-manage. Kuya Fi, tiwala ako sa'yo, kaya mo yan. At saka, nandyan si Director Lee, tanong mo lang sa kanya ang hindi mo alam. Director Shen, Ginong Xiao. Tapos na ang lahat, bukas ay pwede nang. Pumasok si Ginong Xiao sa kumpanya. Director Lee, si Xiaofei ay kapatid ko. Sa kumpanya, tulungan mo siya ng madalas. Director Shen, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat. Ginong Xiao. Salamat, Xiangzi. Hindi kita bibigin. Sige na. Natect on host. Nagbago ang landas ng buhay ni Xiaofei. Aktibo ang Infinite Resource System, 1 bilyon ang premyo. May-transfer na sa account mo ang pera, pakicheck. 1 bilyon. Ang laki ng sistema. Isang bilyon. Sa perang ito, may papatupad ko na ang plano ko. Mga kasama, ang focus ng kumpanya ay palawakin ang investment sa renewable energy. Naglaan ako ng 500 milyon para sa proyektong ito. Director Shen, 500 milyon, malaking halaga yan. Director Shen, maganda ang future NG renewable energy. Pero delikado rin, dapat ba nating i-reassess? May risk pero mas malaki ang opportunity. Nagpa-market research ako, feasible ang proyekto. Lahat ng departamento, tulungan natin itong maipatupad. Opo, Director Shen. Ganito ang sitwasyon, Ginong Xiao. Ito ang latest na proyekto ng kumpanya. Basahin mo, kung may hindi maintindihan. Tanong mo lang sa akin. Salamat, Director Lee. Gagalingin ka o. Hindi ko sasayangin ang tiwala ni Director Shen. Ginong Xiao, naniniwala ako. Kaya mong mag-excel, susubukan ko. Narinig nyo ba? Si Shen Xiang ngayon ay chairman ng Linjiang Heavy Industries, pinakamalaking kumpanya sa lungsod natin. Totoo ba yan? Dati, si Shen Xiang ay nakakapangkaraniwan lang. Ngayon, chairman na siya ng kumpanya. Toto yan. Yung pinsan ko, nagtatrabaho sa Linjiang Heavy Industries. Sabi niya, si Shen Xiang ngayon ay siya na ang pinakamataas sa kumpanya, ang yabang-yabang pa. Si Shen Xiang, naging chairman pala siya. Chen Xiang. Hindi ba't blind dit ka dati kay Shen Xiang? Chen Xiang. Kung sinakyan Montag lang sana si Shen Xiang noon. Asawa ka na ngayon ng isang chairman. Balita ko bumili pa siya ng villa sa Guanshenyuan. Talagang panalo siya sa buhay. Oo nga, bakit ka o kasi hindi nakita noon? Hiningan ka o PANG dote. Ngayon ko lang na-realize, nakakatawa talaga. HMP. Yung iba kasi. Ang pangit ng paningin.
Nasayang ang gintong pagkakataon, ngayon nagsisisi na't huli na ang lahat. Shenxiang, ang galing mo palang lumangoy, mukhang madalas kang mag-ehersisyo ah. Sakto lang. Ikaw nga, nagulat ako ang galing mong lumangoy. Pinupuri mo ba ako? Paano kung ang sagot ko? Shenxiang, tuwing kasama kita, naaalala ko yung mga araw natin noong high school. Ako rin. Naalala ko noon. Nakasuot ka ng uniform. Nakatayo sa pintuan ng classroom. May sinag ng araw sa mukha mo. Hindi ko makalimutan yung eksenang yon. Naalala mo pa? Ako rin, palagi kong naaalala noon kapag lumingon ako. Nakikita kita, taimtim na nagbabasa. Sa totoo lang, simula noon. Palihim kitang pinagmamasdan. Ngayon, Ngayon, pag nakatingin ako sa'yo, iniisip ko lang, kailan kaya kita makakain, kailan kaya kita mapapakasalan. ano ba yung iniisip mo? Sanlu. Sabihin Montag. Napalampas ko na ba talaga yung pinakamagandang pagkakataon? Shenxiang, wala nang saysay ang pagsisisi mo ngayon. Ikaw naman kasi noon dahil sa dote, hiwalayan mo si Shenxiang. Ngayong mayaman na siya, babalik ka? Walang ganyang kaswerte. Pero, alam ko, mali ang paningin ko. Pero hindi ako makapagpigil, wala namang silbi. Si Shenxiang ngayon ay chairman na. Maraming babae sa paligid niya, wala ka ng pag-asa. Wala ka ng tsansa. Kumusta ang negosyo? Hindi ba't nasa reception ka? Anong gawin ko? Okay lang, tingin-tingin ka. Hoy, pinsan, dumating ka. Oh, sigang umuorder online. Huwag mo siyang pansinin. Girlfriend Montag ito? Ang ganda. Siya si Linmeng. Tawagin mo na lang siyang Mengmeng. Oh, day off kaon gayon. Duman lang. Pinsan, pasensya na sa nangyari dati. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa kanya. Hindi na niya ulitin ang pagiging bastos sa'yo. Okay lang. Yang Zigang. Ano ang gusto mong bilhin? Lulu, tulungan mo akong pumili ng regalo, alak o kung ano. Uwi si mama sa kanila. Sige, mag-usap muna kayo. Pinsan, kukuha ko. Titingin din ako. Anong klaseng alak ito? Kumusta, Gangzi, nanalo o natalo? Anong pakialam mo? Nanalo ng kaunti. Lokohan lang, nakita ko. 6,000, sayang lang. Anong pakialam mo? Ang ingay Montag. Gangzi. Payo ko sa'yo. Lahat ng website na ganyan. Peke lahat. Huwag mo nang subukan, mamuhay ka ng maayos. Huwag kang makialam, pera ko ito. Gastusin ko kung paano ko gusto. Bakit ka nakikisawsaw? Anong ginagawa mo dito? Bumili ka na o umalis ka? Anong bibilhin? Palif. Ano NG nangyari? Lulu, payuhan mo si Gangzi. Ang online gambling niya, scam lang kung magpapatuloy siya. Mawawalan siya ng lahat. Yang Zigang, tama ang pinsan Montag. Huwag mo nang hawakan yung mga yan. Magtayo na lang tayo ng sari-sari store. Masaya naman ang buhay natin, di ba? Ano ba ang alam ninyo? Investment. 2. Pag yumaman na ako, malalaman ninyong tama ang kutob ko. Gangzi, gising ka. Anong investment yan? Scam yan. Di mo ba nabalitaan? Dahil dyan, ang daming naubos ang kabuhayan. Tanggang-tanga zila. Ibang-iba ako. May koneksyon at karanasan ako. Huwag kang makialam. Yang Zigang, tumigil ka na SA kalokohan Montag. Magpapakasal na tayo kung magpapatuloy ka ng ganito. Paano na ang kinabukasan natin? Tama na. Huwag kang makulit, bahala ako sa buhay ko. Huling babala ko na to kapag may nangyaring masama. Sabihin ka na lahat. Tama na. Huwag kang magpanggap, bahala ako sa buhay ko. Mengmeng, umalis na tayo. Salamat. Kuya, Toto BA, nagsusugal ka pala online? Huwag kang makinig sa kanya. Naglalaro lang ako paminsan-minsan. Magkano na natalo mo? 11,000 lang, at kumita pa ako ng 4,000. Kunin mo na ang pera at huwag na nating ulitin to. Anong pakialam mo? 4,000 ang kinikita ko sa isang araw. Hindi magtatagal.
Makakabili na ako ng villa sa Guanshan. Kung gusto mo pang pakasalan ako, itigil mo na yan. Huwag mo akong takutin sa kasal. Kung ayaw mong magpakasal, huwag. Yang Zigang. Tingnan Montag si Kuya Shengxiang. Masipag at successful, hindi katulad mo. Adik sa sugal, akala mo ang galing-galing mo. Shen Xiang? Huwaran lang yan. Plastic. Akala mo kung sinong mabait? Swertihan lang yan. Kahit papaano, hindi katulad mo si Shengxiang. Nagsasayang ng oras at pera sa scam. May pangarap siya sa buhay. Ikaf? Huwag mo siyang ipagmalaki. Kung ganong kagaling. Bakit di mo siya pakasalan? Akala Montag ayaf KO? Mas maasahan siya kaysa sayo. Sanlu, tama na. Alarm Kong. Shen Xiang PA rin ang nasa isip Montag. Alarm Montag? Ayaw ko sa babaeng katulad mo. Siege, kung ganong, wala nang sisi. Tuloy lang. Tatawagan ko na ang nanay mo. Hello, tita. Nahumaling siyang sigang sa online gambling. Umuwi ka na at kausapin mo siya. Ma, huwag kang maniwala sa kanya. Naglalaro lang ako ng konti. At kumita pa ako ng 4,000. Ang galing ng anak ko. Sabi ko nang ba. Kaya pala ako panalo ng panalo sa mahjong ngayon. Nagpakita ang Diyos ng yaman. Sige anak, ipagpatuloy mo lang. Ipagpapatuloy ko rin. Alam na, huwag kang mag-alala, Ma. Ipagpatuloy ang online gambling. Kayong mag-ina, kayang-kaya niyong sabihin yan. Mukhang hindi na kailangang magpakasal. Maglaro na lang kayo. Tama na. Sabihin ko sa'yo, huwag mong gamitin ang pagpapakasal para takutin ako. Kung gusto mo, magpakasal ka. Kung ayaw mo, umalis ka. Sige, yan ang sinabi mo. Yang Zigang. Huling babala ko sa'yo. Tama si Shengxiang. Peking MG website yan. Magsisisi ka rin. Magsisi? Hindi ako nagsisisi, Yang Sigang. Umalis ka na, huwag kang nandito. Meng. May something ka BA na yon? Mukha kang nag-ibigan. Wala, huwag kang mag-isip ng kung ano. Huwag kang magsinungaling. Narinig ko na. Si Shengxiang kamakailan. Sobrang concerned essay, yo. Hinihilot pa ang tiyan mo at nagdadala ng gamot. Hindi yan ginagawa ng ordinaryong kaibigan. Mabait lang siya. Ganyan siya sa lahat. Meng, huwag kang tanga. Dapat mong habulin ang ganyang boyfriend bago pa maagaw. Baka mahuli ka PA. Paano ko siya hahabulin? Hindi naman siya nag-propose. Dapat ikaw ang magpakita ng interest. Hindi mo pwedeng hintayin lang ang pag-ibig. Dapat malaman niya ang nararamdaman mo. Paano niya malalaman kung hindi mo sasabihin? Pero paano ko gagawin? Madali lang. Ayain mo siyang lumabas. Gumawa ng mga pagkakataon na kayong dalawa lang. O kaya. Magparamdam ka ng konti para malaman niya ang nararamdaman mo. Epektibo kaya yon? Naman, maniwala ka sa akin. Talagang may gusto sa'yo si Shen Xiang. Kung magiging mas aktibo ka lang ng kaunti, siguradong maintindihan niya. Shen Xiang, salamat sa paglalakad kasama ko ngayon. Anong salamat? Masaya rin akong kasama ka maglakad. Sa totoo lang, sa tuwing kasama kita, sobrang relaxed at masaya ako. Ako rin. Sa tuwing kasama kita, parang ang bilis ng takbo ng oras. Shen Xiang, sa totoo lang, ako. Ano ang gusto mong sabihin? Wala naman, sagutin mo muna ang tawag. Hello, Ma. Ano? CJ. Sabi ni Mama, may problema. Eh di puntahan na natin. Ma, ano ang nangyari? Xiaoxiang, buti nandito ka na. Natalo si Zigang sa sugal ng 30,000 pesos. Yung girlfriend niyang si Lulu, nag-away sila ngayon at gusto makipaghiwalay. Gusto naming mag-advise pero lalong lumalala ang sitwasyon. Kung wala yan, edi wala yan. Ano advice? Ang sugal. Hindi naman dapat ganyan. Xiaoxiang, nandito ka na. Tito. Sa totoo lang po, huwag na kayong makialam sa ganyang bagay. Yung problema ng pamilya ng tita mo, mas mabuting huwag nang pakialaman. Ano ba ang sinasabi mo? Kung hindi mo kami ituturing na kamag-anak, bakit ka pa pumunta dito? Umalis ka na. Zigang. Ano ba ang sinasabi mo? Pinsan mo siya. Pinsan? Anong pinsan? Ma, alam mo ba na siya ang nagutos kay Lulu? Ayan nakipaghiwalay sa akin si Lulu. Shengxiang, ano ba ang gusto Montag?
Ngayon na nandito ang nanay mo, gusto kong malaman kung ano ba talaga ang plano mo. Xiao Qiang, totoo ba ang sinasabi ni Zigang? Zigang. Zigang, naglalaro lang naman, ikaw ang nagpapagulo. Pinag-away mo sina Lulu at Zigang para makipaghiwalay. Gusto mo bang hindi kami maging masaya? Tita, yang Zigang natalo sa sugal ng 30,000 pesos. Yun ba ang simpleng laro lang? Gusto makipaghiwalay ni Lulu. Hindi man lang niya tiningnan ang sarili niya kung bakit. Isisi mo lahat ng sisi sa akin. Medyo sobra naman yata to. Huwag kang mapanggap na makay dito. Ang pamilya mo, ayaw lang talaga sa tagumpay ng pamilya namin. Kahit nandito na Montag, sasabihin ka, ang pamilya mo naman, may pera lang konti. Anong malaki? Yang Zigang, huwag kang masyadong mayabang. Pagdating sa sugal, kapag nagsimula, mahirap nang tumigil. Di mo tinitignan ang sarili mong kakukulang. Ang sisi mo iba pa ang sinisisi. Nakakatawa ba? Shengxiang, anong klaseng ugali yan? Zigang, kahit papaano pinsan mo siya. Imbes na tulungan mo, lalo mo pang pinapalala. Tita, tulungan ko siya. Tulungan saan? Sa pagsusugal. Tulungan siyang lokohin si Lulu. Hindi ko kayang tumulong at ayaw ko rin. Ikaf. Shengxiang. Hintayin mo, hindi ito matatapos. Bahala ka. Nay, umalis na tayo, wag na natin siyang pansinin. Huwag mo akong hawakan, Yang Shigang. Sobra na ang pagkadismaya ko sa'yo. Lulu. Makinig ka, alam ko na ang pagkakamali ko. Magbabago na ako, pwede ba? Titigil na ako sa sugal. Pag nagpakasal tayo, susundin ko lahat ng gusto mo, okay? Naku, hindi pa kayo kasal, nag-astang asawa na. Yang Zigang, duwag ka. Isang tunay na lalaki, nasasabihan ng ganyan ng babae. Talagang duwag. Anong kalokohan yan? Lulu, baka. Huwag na kayong mag-aksaya ng salita. Ang punta ko dito ay para ibalik ang dowry. Ito ang dowry na binigay ng pamilya mo, walang kulang. Ibinabalik ko. Huwag mo na akong hanapin pa. Ayaf ka Lulu. Hindi mo pwedeng gawin to. Ito ang desisyon mo, hindi ko. Teka, Ang dami mong nagastos kasama si Zigang. Ibalik mo muna ang pera bago ka umalis. anong pera? Dowry ng pamilya mo. Naibalik ko na, ano pa ang ibabalik ko? Huwag kang magpanggap na tanga. Ang tagal mong kasama si Zigang. Lahat ng gastos, pera ng pamilya namin. Ngayon gusto mong umalis ng basta-basta. Hindi ganong kadali. Tita Shen, nakakatawa naman ang sinasabi mo. Lahat ng gastos namin Yang Shigang ay shared expenses namin. Wala akong utang sa pamilya mo. Wala akong utang sa pamilya mo. Lulu, si nanay, nag-init lang ang ulo niya. Huwag mo siyang pansinin. Zigang, tumahimik ka. Hindi karapat dapat sa iyo ang babaeng ito. Gusto niyang iwan ka ngayon, pero hindi ganoon kadali. Ibalik mo muna ang pera, Tita Shen. Kung sa tingin mo may utang pa ako sa inyo, pwedeng-pwede mo akong demanda. Pero ngayon, ito ang sasabihin ko, simula ngayon. Wala na akong kinalaman sa pamilya ninyo. Tumigil ka. Kung hindi mo ibabalik ang pera ngayon, hindi ka alis. Tita Shen, mas mabuting bitawan mo na. Kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo. Sige, umalis ka. Ang pamilya namin dito, may pangalan at respeto. Kung iwan mo si Zigang, tingnan natin kung paano ka mabubuhay. Tita Shen, kung sa tingin mo epektibo ang pananakot, Subukan Montag. pero gusto kong payuhan ka, huwag kang masyadong makulit. Kung hindi, kayo ang mapapahiya. Lulu, Zigang, bakit Montag hinahabol? Ang babaeng ito, hindi mo dapat pinagsisisihan. tama na. Kung hindi ka makulit, hindi sana umalis si Lulu. Gusto mo bang sirain ang kaligayahan ko? Zapat na ba? Ako ang sumira sa iyo, siya ang sumira sa iyo. Ang babaeng ito, hindi karapat dapat sa iyo. Anak, hintayin mo, hahanap ako ng mas mabuti para sa iyo. Hey, Si Ao yan. Sobra ka na talaga ngayon. Mabait naman si Lulu. Bakit ka ganyan ka makulit? Ako ang makulit, iniwan niya ang anak ko. Hindi ba ako pwedeng magsalita? At saka, bakit niya basta-basta ibinalik ang dowry na binigay namin? Si Ao yan, tama na. Kung magpapatuloy ka, ayo ang mapapahiya. si. Alam ka Pero sasabihin ko sa iyo, hindi pa ito tapos. Balita ko naghiwalay na siyang Zigang at Sunlu. Malaki ang naging gulo. Natalo sa sugal si Yang Zigang. Kaya hindi na kinaya ni Sunlu. Ibinabalik niya ang dowry at umalis. Si Yang Zigang, narating niya ang ganitong punto. Karapat-dapat lang sa kanya. Sa totoo lang, mahirap din ang pinagdaanan ni Sunlu. Sa totoo lang, ang tagal na naming magkasama, tapos biglang naghiwalay lang. Nga. Pagdating sa sugal, kapag nagsimula ka na, mahirap nang tumigil.
Mabuti na lang at natigilan ni Sunlu, matalim ang desisyon niya. Kung hindi pa siya magbabago, sayang ang buhay niya. Eh ikaw, ano ang masasabi mo tungkol dito? Ako, matagal ko nang sinabi, huwag na makisalamuha sa pamilya nila. Si Shen Xiaoyan ay mahilig gumawa ng gulo. Makasarili kapag nakisama ka sa pamilya nila. Talagang magkakaproblema ka. Tama na, wag na natin pag-usapan. Nga pala, gusto ka ng nanay ko na imbitahan sa amin para maghapunan, sabi niya. Gusto niyang humingi ng tawad sa iyo. Sige, pupunta ako. Xiao Shen, ang dahilan kung bakit kita inimbita ngayon, ay para humingi ng tawad sa iyo. Noon, kami ng tito mo ang may kasalanan. Pinaghiwalay ka namin ni Mengmeng. Hindi namin inasahan na magiging successful ka ngayon. Nagkamali kami sa iyo. Oo nga, Xiaoshen. Tito, tagay tayo. Humingi ng tawad, noon, masyado kaming matigas ang ulo. Okay lang tito at tiya, kalimutan na natin ang nakaraan. Nakalimutan ko na rin at handa akong patawarin kayo. Tagay. Natutuwa talaga kami na nakabalikan kayo ni Mengmeng. Sobrang saya namin. Pa, salamat sa suporta ninyo. Magiging masaya kami ni Shen Xiang. Haha, Siege, kein na tayo. Shen Xiang, totoo bang pinatawad mo na ang mga magulang ko? Kalimutan na natin ang nakaraan. Mas mahalaga ang kasalukuyan kaysa sa nakaraan. Salamat, Shen Xiang. Masaya ako na nagkabalikan tayo. Shen Xiang, anong itsura kaya ng magiging bahay natin? Ano kaya itsura? Siyempre, kung ano ang gusto mo. Ikaw ang bahala. Gusto ko ng malaking balkonahe para makapagtanim ng maraming bulaklak. Gusto ko rin ng silid-aklatan para sa trabaho mo. Sige, susundin ko lahat ng gusto mo. Xuye, bakit ka nandito? Tito, tita, may importante akong bagay na gustong pag-usapan sa inyo. May gusto akong pag-usapan sa inyo. Xuye, ano ba yon? Ganito kasi, tito at tita. Si Linming at ako ay magkaklas noong high school. Ngayon, ako ay isang department manager na. Kumikita ng 50,000 bawat taon. Pumunta ako rito para mag-propose kay Linming. Sa tingin ko, may nararamdaman pa rin ako para sa kanya. Sana ay suportahan ninyo kaming dalawa. Sana ay suportahan ninyo kami. Tsuye, naiintindihan namin ang iyong nararamdaman. Pero si Mengmeng ay may boyfriend na. Oo, Xuye. Ikaw at si Mengmeng ay magkaklas. Pinahahalagahan din namin ang iyong nararamdaman. Pero ang pag-ibig ay hindi pwedeng pilitin. Hindi pwedeng pilitin. Shen Xiang, bakit ka galing sa kwarto ni Linmeng? Ako ang boyfriend ni Linmeng. Normal lang na galing ako roon. Boyfriend? Ikaf? Linmeng, huwag kang magpadala sa kanya. Hindi ka bagay sa kanya. Suye, pakirespeto ang aking desisyon. Alam kong sino talaga si Shen Xiang. Alam ko nang mabuti. Linmeng, huwag kang magsisisi. Anong maibibigay niya sa iyo? Ako ang pinakabagay sa iyo. Xuye, Huwag mo nang guluhin si Mengmeng. si Shen Xiang ang chairman ng Linjiang Heavy Industries. Siya ang may pinakamalakas na kakayahan. Nabigyan ng kaligayahan si Mengmeng. Chairman NG Linjiang Heavy Industries? Imposible. Paano siya maging chairman ng Linjiang Heavy Industries? Xuye. Ito ang katotohanan. Napatunayan na namin. Ang pagkakakilanlan ni Shen Xiang. Huwag mo nang guluhin. Ayaw kong maniwala. Ako mismo ang magpapatunay. Hoy, Laozang, tulong Montag akong mag-investiga. Ang chairman ng Linjiang Heavy Industries. Si Shen Xiang ba ang pangalan? Oo. Zian Ga. Natalo ako. Shen Xiang, pasensya na. Naipahiya ka. Gago, bakit ka humihingi ng tawad? Sanay na ako. Xiao Shen, talagang pasensya na ngayon. Hindi ko inasahan na darating si Tsui. Ayos lang, tita. Hindi ko naman inisip.
Xiao Shen, tungkol sa inyo ni Mengmeng. Susuportahan namin kayo. Tungkol naman kay Xuye. Amin namin ang lahat. Salamat po tito at tita. Nanay. Ay naku, sayang na bata. Pinaghirapan naming pension. Naubos Montag lahat. Paano na kami mabubuhay? Gusto mo ba kaming patayin? Tama na. Ang gulo-gulo. Nakakainis. May tindahan pa akong bubuksan. Konti lang naman yun. Kailangan ba umiyak ng umiyak? Yun ang pinaghirapan naming mag-asawa, buong buhay namin. Pinagpaguran naming tipirin. Tapos sinira mo lang lahat. Gusto mo bang mamalimos kami sa kalye pagtanda? Nanay, hindi ko rin inasahan to. Gusto ka o lang kumita. Hindi ko alam na malulugi. May paraan ako, tiwala ka. Paran? Anong paran? Sayang ka. Walang utang na loob. Nanay, huwag kang magpahiya. Alis na talaga ako. Tingnan natin sino mag-alaga sa'yo. Umalis ka na. Umalis ka. Para kang walang anak sa akin. Tita, anong nangyari? Anong pakialam mo? Hindi mo problema. 2. Gusto kong makita kung sino ang nagpa. Dahil sa tita ko hanggang gusto na niyang mapakamatay. Yang Zigang, ano na naman ang ginawa mo? Jigang. Nag-invest si Zigang online para kumita. Pero naubos lahat ng pensyon at pampakasal namin. Xiao Xiang, college graduate ka. Tulungan Montag naman ako. Hindi ba't programa ka? Ayaw mong maging hacker, di ba? Kung mababawi mo lang ang pera. Malaki ang pasasalamat ko sa'yo. Hindi ako milagro. I-report na lang natin sa pulis. Vak, paano na ako kung i-report? Anong sasabihin ng tao? Hinaharap. Makinig ka, ngayon pa lang mag-report para ma-freeze ang pera. Baka mabawi pa. Kapag nagtagal, huli na ang lahat. Sige, tawagan na natin ang pulis. Zigang, huwag mong pigilan. Nanay, kapag tinawag mo ang pulis, hindi na ako makakabalik. Huwag ninyo akong pilitin. Yang Zigang, huwag kang manakot. Tita, kung mahal mo talaga siya, huwag mo siyang pahirapan. Tama na tita. Na-report na sa pulis. Hintayin na lang natin ang update. Huwag kang masyadong magalit, alagaan mo ang iyong kalusugan. Ikaw talaga ang salot sa pamilya, Itong. Kung hindi mababawi ang pensyon na ito, hindi na kita kilalang anak. Huwag mo na rin akong tawaging nanay. Nanay, alam kong nagkamali ako. Hindi ko rin inasahang magiging ganito. Yang Zigang, masyado kang naging malala ngayon. Ang hirap na pinagdaanan ng tita at tito mo sa buong buhay nila. Tapos ganyan mo lang sisirain ang pinaghirapan nila. Pag-isipan mong mabuti. Shen Xiang, huwag kang magpanggap na mabait dito. Ang problema ng pamilya namin, wala kang pakialam. Tama na. Zigang, hanggang ngayon ayaw mo pa ring magbago. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita. Tol, salamat talaga sa'yo. Kung hindi Montag ako i-recommend, wala akong pagkakataon na maging executive ng Linjiang Heavy Industries. Huwag mong ganyanin, pinuri ka ni Director Lee sa akin. Sabi niya magaling ka sa trabaho at kayang-kaya mo ang posisyon. Ako lang ang nagtulak. Huwag mo nang ganyanin, itong utang na loob, tatatakto sa puso ko. Sa hinaharap, kung may kailangan ka sa akin, sabihin mo lang, halika. Xiao Fei, kung papayag ka sa kondisyon ko, payag akong makipagbalikan sa'yo. Umalis ka na. Ang mga sinasabi mong kondisyon, wala akong tatanggapin. Xiao Fei, paano mo nagawang ganyanin ako? May iba ka ng lalaki sa labas, tapos hahanapin mo pa ang kaibigan ko para makipagbalikan. Walang hiya ka. Kaya pala nagbago siya ng ganito. Dahil may mga kaibigan kang tulad mo, na nagtulak sa kanya sa maling landas. Hula ko, gusto mo siyang makipagbalikan kasi wala ka ng pera, di ba? Ikap. Kung makikipagbalikan ako kay Chow Fei o hindi. Wala kang pakialam. Huwag kang makialam dito. Tama na, tama na. Dahil diborsyado ka na kay Xiao Fei, dapat mong hapin ang hinaharap. Huwag mo nang isipin ang mga gulo-gulong bagay na yan. Mukhang late na. Umuwi ka na, umuwi ka na. Tatay, gusto ko talagang makipagbalikan sa kanya ngayon. Seryoso ako ngayon. Gusto mo lang, pero ayaw ni Xiao Fei. Kung ipipilit mo pa, ako na ang magre-report sa pulis. Huwag niyo akong piliting kapag nagalit ako. Lahat kayo, wala nang magandang mangyayari. Wang yan, tama na ang drama mo. Tapos na tayo. Kailangan bang gawing masyadong pangit ang lahat? May mga tao talagang hindi natututo hanggat hindi nakakakita ng kabaong.
Kayong dalawa, sobra na kayo. Hindi ko ito palalampasin. Hindi ko inaasahang pupunta siya rito para magulo. Huwag mo na lang pansinin. Yang mga ganyang tao, mas lalong lumalaki ang ulo kapag pinansin. Kapag hindi mo pinansin, titigil din yan. Anak, huwag ka nang mag-overthink. Tapos na yon, hayaan mo na. Dapat tumingin ka na sa hinahara. Tay, huwag kang mag-alala. Hindi na ako maapektuhan niya. Tama. Huwag nating hayaang sirain ng ganyang tao ang ating mood. Xiaozang. Yung sinabi ko sa'yo dati na junior mo, naalala mo pa ba? Ibig mong sabihin ang lawan na kinuha ng iyong bilog ng mga kaibigan. Si Vice President Lin Meng. Oo, Zianga. Papunta na siya rito. Mainam na ipakilala ko siya sa inyo. Single pa Ziangayon. Ayos. Ako na ang bahala sa tanghalian. Pakisabi naman ng magagandang salita para sa akin. Huwag kang masyadong magmadali. Si Lin Meng ay Vice President ng aming departamento. Magaling, maganda, at mataas ang standards. Kailangan mong magpakitang gilas. Vice President, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko kayo bibigin. Senior, matagal na tayong hindi nagkita. Ipapakilala ko sa'yo. Ito ang boyfriend kong si Shen Xiang. Shen Xiang, ito yung senior na sinasabi ko sa'yo. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa kanya nitong mga nakaraang taon. Salamat, senior. Sa lahat ng pag-aalaga mo kay Mengmeng nitong mga nakaraang taon. Naku, Meng Meng. Kailan ka naka, boyfriend? Bakit ngayon ka ulang narinig to? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kakarelate lang namin. Hindi pa ako nakakapagsabi sa'yo. Kumusta? Ako si Zhang Mingyuan. Isa akong attending physician sa ospital. Kumusta? Mengmeng, napansin mo ba? Interesado sa'yo yung lalaking yan. Siguro senior mo ang nagpakilala sa kanya sa'yo. Ipinakilala siya sa'yo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala akong interes sa kanya. Meng Meng. Anong trabaho ni Shen Xiang? Mukhang presentable. Mukhang magaling. Salamat, senior. Nagtatrabaho ako sa Linjiang Heavy Industries. Linjiang Heavy Industries? Madalas kayong mag-overtime sa kumpanya nyo, di ba? Sanay na ako. Pero si Ea Zhang, ngayon, ikaw ay isang punong doktor. Marahil ay malaki ang pressure sa trabaho mo. Okay lang, nasanay na ako. Sa aming propesyon, kahit nakakapagod, pero puno ng kasiyahan ang mga tagumpay. Meng Meng. Napakagaling ni Shen Xiang. Paano kayo nagkakilala? Magkaklase kami noong high school. Pagkatapos ng graduation, nagpunta siya sa malaking lungsod para magtrabaho. Kamakailan lang siya bumalik. Vice President Lin, napakagaling Montag. Iyak mataas ang standards mo sa pagpili ng boyfriend, di ba? Pagdating sa pag-ibig, nakadepende sa tadhana. Walang kinalaman ang katayuan sa buhay. Ea Zhang, napaka-concern mo kay Mengmeng. Interesado ka ba sa kanya? Hahuwag kang makamisunderstanding. Bilang kasamahan, nag-alala lang ako. Meng Meng. Mamaya. Lunch tayo. Ako ang taya. Hindi na, ate. May gagawin kami ni Shen Xiang sa tanghali. Aalis na kami. Sa susunod na lang. Bye. Presidente. Bakit mo na sa akin may boyfriend si Meng? Hindi mo man lang ako sinabihan. Kakalaman ka ulang, Xiaozang. Huwag kang masyadong mawalan ng pag-asa. Hindi mo mapipilit ang pag-ibig. Hindi ako susuko. Hanggat hindi pa siya ikinakasal, may pag-asa pa ako. Xiaozang. Ano ba ang ugali ni Lin Meng? Alam mo naman, kapag may desisyon siya, walang makakapagpabago sa kanya. Move on ka na lang. Mukhang marami kang admirers Dapat bang mag-alala ako? Huwag kang magbiro. Wala akong interes sa kanila. Pero mukhang si Zhang Mingyuan ay hindi basta-basta susuko. Kailangan mong maging maingat. Huwag kang mag-alala, kaya ko to. Ikaw naman, ang gentleman mo ngayon Siyempre, hindi kita bibigyan. Mengmeng, kailan mo ako pakakasalan? Bakit ka nagmamadali? Natatakot ka bang maagaw ako ng iba? Napakagaling mo. Hindi ako pwedeng maging kampante. Pwede ba tayong magpakasal ng ₱100 lang? CJ, ayoko na rin maghintay. Totoo ba? Hindi mo ako niloloko. Bakit kita lolokohin? Seryoso ako talaga. Mengmeng. Palagi kitang aalagaan ng mabuti. Para hindi ka magsisi sa desisyong ito habang buhay. Alam ko. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong pakasalan ka. Hindi lang ako nakakahanap ng tamang pagkakataon para sabihin. Kailangan kong maghanda ng maayos. Para hindi mo isipin na basta-basta lang ako. Basta-basta ka na talaga nung tinulak mo ako. Wala kang pag-aatubili. Dahil sobrang ganda mo, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Oh, Napala Mengmeng pagkatapos nating ikasal. Saan mo gusto tumira?
Dito pa rin o lilipat tayo? Okay naman dito, malapit pa sa ospital. Pero kung gusto mong lumipat, wala akong problema. Sundin ko lang ang gusto mo. Kung nasaan ka, doon ang tahanan natin. Tayo na lang magkasama habang buhay, huwag tayong mag-aaway. Pangako ko, hindi kita kakalabanin. Kahit may problema, ikaw ang unahin ko. Sinabi mo yan ha, huwag kang bawi. Shen Xiang, ang tagal nating hindi nagkita. Sino ang hinihintay mo? Hindi kaya ako ang hinihintay mo? Shen Xiang, ano na naman ang gusto mong gawin? Ay naku, huwag kang masyadong malamig. Ang sasabihin ko sa iyo, naisip ko na. Ano ang naisip mo? Kung hindi tayo magkakasal, okay lang. Kapag malungkot ka sa hinaharap, pwede kang lumapit sa akin kahit kailan. Kahit ano ang gusto mo, gagawin ko. Shen Xiang. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, umalis ka na. Ay naku, huwag kang ganyan, tao lang tayo. May mga pagkakataon na malungkot sa gabi, tandaan mo. Lapit ka lang sa akin, handa ko palagi. Shen Xiang. Shen Xiang, tingnan mo, nakuha na natin ang marriage certificate. Nandito ka na, akala ko maghihintay ka pa. Naiinip ka na ba? Inaantok na ako sa kahihintay. Tingnan mo. Ang ganda. Ang ganda, kumuha tayo ng maraming litrato, ipopost ko sa Facebook. Para malaman ng lahat na ikinasal na tayo. CJ. Sundin ko lang ang gusto mo. Shen Xiang, umiti ka ng masaya. Ito ang marriage certificate natin. Masaya naman akong ngumiti, ikaw lang ang masyadong demanding. Kunyan ulit tayo ng ilang litrato. Ngayon, dapat mas masaya ang ngiti mo. Ha ha ha. CJ. Masaya ako, ha ha ha. Shen Xiang, tingnan mo. Ipinadala ko lang ang isang bilog ng mga kaibigan. Maraming tao ang nagkomento tungkol dito. Mukhang excited ka talaga. Gusto mong ipagsigawan sa buong mundo. Siyempre, ang tagal kong naghintay para sa araw na ito. Hindi mo ba gustong malaman ng lahat? Para sa akin, hindi natin kailangan patunayan ang kaligayahan natin sa iba. Hihi. Nagpakasal si Lin Meng at kay Shen Xiang pa. Anong karapatan niya para maging karapat-dapat kay Lin Meng? Galing ako sa pamilyang may pinag-aralan. Si Lin Meng ay Vice President ng ospital. Anong klaseng tabi ay ang Shen Xiang na yan? Bakit siya karapat-dapat kay Lin Meng? Congratulations, SA Pagasawa. System activated. Infinite Resource System ay binuksan. Host ay binigyan ng 10 bot. Permanenteng stamina potion. Pwedeng permanenteng palakasin ang katawan. Stamina potion. Mukhang maganda ito. Yelan, talagang iba ito. Kailangan kong subukan ito sa tamang pagkakataon. Hoy, Xiaofi. Shen Xiang, congratulations! Nakita ko lang ang liming bilog ng mga kaibigan. Sa wakas, nagkatuluyan din kayo. Ang galing mo, mabilis ka talagang makakuha ng balita. Siyempre, ako ang #1 fan ninyo. Kailan mo ako imbitahan sa kasal? Huwag kang mag-alala, hindi kita makakalimutan. Ziga, wishing you happiness. Salamat, Per. Gusto mo bang uminom ng inumin? Sige, gusto ko ng Coke. Coke. Pwede bang malamig ang Coke? Pwede. Sige, mamaya na lang tayo uminom. Shen Xiang.
Kumalma ka. Huwag kang mag-alala, hindi mangyayari yon. Kasana tayo ngayon. Ayoko na, palaging talo. Ang swerte ko talaga. Naku, huwag kang mag-alala. Kilala ka naming lahat bilang boss yang. Kumita ka sa pagpapatakbo ng supermarket. Bakit ngayon ka natatakot? Tama siya Kuya Yang, hindi ito ang tunay mong kakayahan. Sige. Hindi ako naniniwala na magiging talo ako buong araw. Bigyan mo ako ng pera. Yan ang boss yang nakilala namin. Si Kuya Yang, matapang at hindi madaldal. Kailan pa siya natakot sa anuman? Magbigay ng mga baraha. Meng, anong nangyari sa iyo? Pangalawang araw ng kasal mo, nagtatrabaho ka na agad? Baka naman. Huwag mo nang banggitin. Ginulo ako ni Shenxiang buong gabi. Masakit ang likod ko at yung mga binti ko nang hihina. Wow, ang galing ng lalaking iyan. Biro mo, bihira ang ganyan. Linmeng, swerte Montag talaga. Huwag mo akong tuksuhin, halos mamatay na ako sa pagod. Linmeng. Ito ay para sa iyo. Sana araw-araw. Kasing ganda ka nitong bulaklak. Zhang Mingyuan. Salamat sa kabutihan mo pero kasal na ako. Huwag mo nang ulitin ang ganitong mga kilos. Hindi ko maintindihan, Linmeng. Ako ay nagmula sa pamilyang may pinag-aralan. Anong karapatan ni Shenxiang? Zhang Mingyuan. Pagdating sa pinagmulan, si Shenxiang ang chairman ng Linjiang Heavy Industries. Ano karapatan mo malaki? Ano? Si Shenxiang ang chairman ng Linjiang Heavy Industries? Meng, bakit mo ito itinago sa amin? Ikaw ay personal naming bagay ng mag-asawa. Ayokong ipagyabang ito. Linmeng, naiintindihan ko na. Pera pala ang habol Montag. Akala ka o iba ka. Nagkamali ako sa iyo. May problema ba siya? Noong hindi niya alam ang katayuan ni Shenxiang, pinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Ngayong alam na niya, Sasabihin niyang pera ang habol mo. Doble cara. Huwag mo na siyang pansinin. Pero Meng, ang lalim mo pala. Ang galing ni Shenxiang. Kaya mo siya pinili, kahit sa stamina pa lang. 70% ng mga lalaki ay hindi makakapantay sa kanya. Tama na ang chismis, magtrabaho ka na. Shenxiang, may importante akong sasabihin sa iyo. Pwede ba makahiram ng pera? Humiram. Magkano? Hindi naman kalakihan, 500,000. Paano mo babayaran? Pwede akong magsulat ng kasulatan, babayaran kita talaga. Yan Zigang. Anong gagamitin mo pambayad? Ni sarili mong tindahan hindi mo na maalagaan. Paano mo babayaran ang 500,000 ko? Talagang hindi ako magpapahiram sa sugalero. Shenxiang, ano ibig mong sabihin? Pinsan PA naman tayo, ganyan KBA, di Montag ako tutulungan? Pinsan lang tayo, gets mo? Umalis ka na, bumalik ka kung saan ka nang galing. Shenxiang, sobra ka na. Naniniwala KBA sa akin. Giyang, pakirespeto naman, huwag kang magkagulo dito. Dia, Shen, tungkol kay Yang Zigang. Ano balak mong gawin? Hayaan na lang siyang magdusa sa sarili niya. Pero kadugo mo pa rin siya. Baka magkagulo siya sa labas. Baka masiya pangalan mo. Ang sugalero hindi nasisiyahan. Kung papautangin mo ng 500,000 ngayon, bukas 1,000,000 na hihingin yan. Kaysa hayaang malugmok siya ng todo. Dapat harapin niya ang mga resulta ng ginawa niya. Gets ka o, papantayan ka o na lang siya. Baka kasi magkagulo. Lanan. Kung may maniningil, siguraduhin lang na hindi siya mamatay. Gets, Dia, Shen. Ay, biyenan. Bien ang babae. Tuloy po kayo. Medyo maaga pa yata tawagin ganyan. Ay hindi maaga, tama lang yan. Bien ang babae, pagbati sa bagong bahay. Bienan, huwag kayong magpakumbaba, mag-anak na tayo. Wala yan, maliit na bagay lang. Yenan, ano nangyari sa inyo? Noong nakaraan, nasagi ng kotse, noong nasa ospital ako. Salamat sa alaga ni Xiaolin. Okay na ako halos. Aye, Meng, mali yan ah. Bakit hindi mo sinabi sa amin ang ganitong malaking bagay? Dapat dumalaw kami. Kasalanan ko, ayaw ko kasing mag-alala kayo. Shenxiang, may isang bagay. Gusto naming humingi ng tawad. Noong high school, hindi dapat namin pinigilan.
ang relasyon ninyo ni Mengmeng. Ngayon, nagsisisi kami pag naalala namin. Ayos lang, tito at tita, nakalipas na ang lahat. Nanay at tatay, huwag na kayong magsisisi. Ngayon, isang pamilya na tayo, magkasama na lang tayo ng maayos sa hinaharap. Siege. Ang mga nakaraan, huwag na nating banggitin. Ngayong pumunta ako rito. Una, para ipagdiwang ang paglipat, at pangalawa, para pag-usapan ang kasal ng dalawang bata. Tama ang biyenan kong babae. Dapat na nating itakda ang araw at gawin na ang kasal, para mapanatag ang lahat. Tama, tama. Sa palagay ko, maganda ang ikawalo ng susunod na buwan. Siege, itakda na natin sa araw na iyon. Siege, decidido na. Sana'y maging masaya at puno ng pagmamahalan ang dalawang bata. At ang aming maliit na pamilya ay maging mapayapa at masaya. Yang Tsigang, kailan mo babayaran ang utang? Kung hindi mo babayaran, huwag mong sisihin ang sarili mo. Bigyan mo pa ako ng ilang araw. Babayaran ko talaga. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng kunting panahon. Bigyan ng panahon? Gaano nakatagal ang pinatagal mo? Kung hindi ka magbabayad ngayon, huwag kang alis. Zontuki niyo siya. Huwag niyo siyang galawin. Nanay. Sa akin niyo ibaling ang galit. Ay, may isa pang walang takot. Huwag niyo kaming sisihin. Tuloy ang pagbugbog. Igilan niyo na. Babayaan ko na ang utang ko. Tigil. Tandaan mo ang sinabi mo. Kung hindi ka magbabayad sa loob ng 3 araw, panagutan mo ang mga kahihinatnan. Alis na tayo. Nanay, kumusta ka? Huwag mo akong takutin. Dadalhin kita sa ospital. Sigang, okay ka lang? Okay lang ako. Ako ang may kasalanan, nanay. Pasensya na. Ako ang may kasalanan sa lahat. Okay lang, basta, okay ka. Nanay? Isinusumpa ko, hindi na ako susugal. Babawi ako. Hindi na kita pahihirapan pa. Shendong. Kanina, si Yang Tsigang ay hinarang ng mga singil ng utang. Si Shen Xiaoyan ay nagtanggol sa kanya at malubhang nasaktan. Ngayon, ang mga singil na iyon ay nasa ilalim na ng aming kontrol. Ano ang gagawin natin? Ang mga singil na yon ipakulong. Bayaran nila ang kanilang ginawa. Si Yang Tsigang? Tungkol kay Yang Zigang, hayaan mo siyang panagutan ang kanyang mga ginawa. Hindi ko siya tutulungan, hindi ko rin siya pakikialaman. Malubha ang sugat ni Shen Xiaoyan. Nagsisisi rin si Yang Zigang. Sabi niya, hindi na siya susugal ulit. Maasahan ba ang salita ng isang sugarol? Hayaan mo siyang harapin ang bunga ng kanyang ginawa. Kung tunay siyang nagsisisi, patutunayan niya ito sa gawa. Naiintindihan ka o, Direktor Shen. Hoy, ikaw BASI Kuya Zhong? Ako si Yang Tsigang. Gusto kong maghanap ng trabaho. Kahit anong trabaho, basta kumita. Sige, salamat Kuya Zhang. Bukas na ako pupunta para magtrabaho. Ay naku, Hindi ba sina Shen Xiang at Lin Meng ito? Sa wakas, nagkatuluyan din kayo. Ang saya-saya naman. Voto, noon pa man, pinagmamasdan na namin kayong dalawa. Lihim-lihim pa noon, ngayon, nagtagumpay din ang pag-ibig ninyo. Ang tago nyo pala, Huwag niyo na kaming asarin. Mga nakaraan na yon. Tigilan niyo na. Narito kami ngayon para magkita-kita lang. halika. Sabay-sabay nating batiin sina Shen Xiang at Lin Meng. Bagay na bagay kayo, isang biyaya ang pagsasama ninyo. Sana'y maging masaya kayo. Magpakasal kayo hanggang pagtanda. maligayang pag-asawa. Salamat. Shen Xiang, alagaan mo nang mabuti si Lin Meng. Kung hindi, hindi kami papayag. Si Lin Meng ang pinakamaganda sa klase namin noon. Ikaf, Swerte Montag. Huwag kayong mag-alala, gagawin ko. Si Lin Meng ang pinakamahalaga sa akin. Salamat sa inyong mga pagbati. Talagang nakakataba ng puso. Mga kaklase, ang tagal nating hindi nagkita. Oh, Shen Xiang, ang tagal nating hindi nagkita.
Ang gwapo Montag PRin. Wala talagang nagbago. Chen Xiang, ang tagal nating hindi nagkita. Naku, Linmeng, binabati kita. Nainggit ako sayo, Shengxiang. Siya ang crush ng buong class noon. Dapat mo siyang. Pahalagahan. Salamat sa pagbati, gagawin ko. Kumain ka na ng gulay. Shengxiang, kanina, iba ang tingin ni Shengxiang sa'yo. Parang may mali. May something ba kayo? Hindi naman imposible. Totoo ba? Totoo, ikaw lang ang nasa isip ko, wala nang iba. Okay, pasado ka na. Pasensya na, nahuli ako. Mengmeng, ang tagal nating hindi nakita. Maligayang pag-asawa. Suye, salamat sa iyong pagbati. Ang tagal nating hindi nakita. Ang tagal na, Chairman Shen. Ay Neko, Alen Nice ba? Si Shenxiang ngayon ay. Ang chairman ng Lingjiang Heavy Industries. Malaking balita ito. Ano? Lingjiang Heavy Industries? Yan ang pinakamalaking kumpanya sa lungsod natin, Shenxiang. Ang galing mo talaga. Shengxiang. Toto talagang successful at young age. Sana tulungan Montag kaming mga old classmates. Huwag kayong mag-alala, kung may chance, tutulungan ko kayo. Shenxiang, kung may magandang project, huwag mo kaming kalimutan. Una, old classmates Teo. Sana tulungan mo kami. AME, ang galing-galing mo na chairman. Sobrang bait nyo. Kung may chance, tutulungan ko kayo. Oo, Chairman Shen, sana tulungan mo kami. Kaming ang old classmates. Swerte lang, hindi naman ganun kalaki. Shengxiang, ang saya Montag ngayon. Dapat marami kang inumin. Oo, Chairman Shen, sana magtulungan tayo. Ngayong gabi, hindi tayo alis hanggang malasing. Shengxiang, ang dami mo nang nainom. Ito, ako na ang iinom para sa kanya. Linmeng, ang sweet Montag kay Shengxiang Pero ang lakas mo uminom. Linmeng, okay ka lang? Okay lang, kaya ko pa. Mga kaibigan, masaya ako na nagkita-kita tayo. Maaga na. Uwi na kami ni Mengmeng. Shengxiang Linmeng. Ingat sa biye. Kita-kita ulit. Uy, Director Shen, huwag mong kalimutan ang usapan natin ha. Paalam, paalam. Director Shen, MS, Lin, sakay na po kayo. Ang galing talaga ni Shenxiang. Sa murang edad, naging chairman na ng Lingjiang Heavy Industries. Malayo ang mararating niya. Oo nga, swerte talaga ni Linmeng. Bagay na bagay sila, maganda at gwapo. Hindi naman talaga kayo naniniwala na may kakayahan si Shenxiang, di ba? Swertihan lang yan, Xuye. Maliyang sinasabi Montag. Kilala naman ng lahat ang ugali ni Shenxiang. Oo nga Xuye, wag kang puro azim ang bibig. Noong araw, si Shenxiang, ang nag-isa sa klase namin na nagpunta sa malaking lungsod para maghanap buhay. Ngayon, matagumpay na siya. Wala kang magagawa kung naiinggit ka. Tama si Xuye, kung ayaw mong maniwala, ipakita mo ang kakayahan mo, wag puro salita. Dahil lang mayaman siya kaya nyo siya pinagtatanggol, di ba? Lalong hindi maintindihan si Tsui. Oo nga, akala Montag kung sino, pero es a toto lang. Wala naman siyang nachive. Huwag na natin siyang pansinin. Ang kakayahan at ugali ni Shenxiang, alam na alam namin. Naiinggit lang talaga si Xuye. Ang tagal niyang naligaw kay Linmeng. Siguradong hindi siya kontento. Tara, shut yulit. Xiao Fei, dapat laging mag-usap tayo. Huwag nating hayaan si Tsuye na sirain ang samahan natin. Shengxiang, alam mo ba? Sobrang saya ko nakasama ka. Linmeng, ako rin ang swerte ko. Na nakilala kita.
Pwede mo ba akong halikan? Shen Xiang, hintayin mo ako. Tara na. Linmeng, salamat sa pagiging andito mo palagi. Napansin na lasing si Limeng. Aktibado ang Infinite Resource System. Nakuha ng host ang anti-hangover lock potion. Gagamitin ba? Gamitin. Bigla akong naging mas alerto. Hindi ba't marami tayong nainom kanina? Linmeng, binigyan kita ng anti-hangover. Okay ka na ba ngayon? Salamat Shen Xiang, mas okay na ako. Hay, ano ba yung gagawin mo? Ano ba iniisip mo? Mainit lang sa loob ng kotse. Maghuhubad lang ako ng jacket. Nakakatakot ka. Chairman, wala akong nakita. Hoy, ikaw. Uwi na tayo. CJ. Sek. Lee, nasa bahay ako sa loob ng 5 minuto. 5 minuto? Chairman, mahirap naman yan.